Digong now? Yes, unang-una, yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Ano yun? Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto nung delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Mabait sila ngayon. Mabait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Okay. Microphone, ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction niyo ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos.
Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa Yes. labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron po kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Inday Sara para sa Presidente! Pagano pala. Pag birthday, Mabuhay ka, ma'am. mabait sila. Mabait talaga kayo ngayon. Salamat ha. Nagtataka ako. Bakit ang sobrang formal ninyo ngayon. Na-briefing naman. Ma'am, question. Ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming cuties. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer. At pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Diba? So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes, ma'am, pwede ba additional ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakauwi si PRR dito po. Actually, lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ang mayor namin. Yes po. Ma'am, welcome back. We love you. Thank you, thank you. I'm happy to be back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Thank you, thank you. And lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa ba yun? Land Van Regan. Oh, Land yan. Van Regan. Oh, sige, kayo na magsabi. Mahirap siya i-pronounce. Doon tayo po. Pwede pa, kasano mo?
Sige, ma'am. Sige, ma'am. Fresh good gihapon ka, VP. Always and forever. Nagpalit ba akong Seravi tungod nimo, no? So, ma'am, thank you so much for giving us hope, really. Dapat magkuan na lang ka. Endorsement. Oo, mag-model kag Seravi sa Sokmed. Thank you, guys. Ay, so, maglagyan ko ng ano, ma'am. Mother ring original. Okay. Correct. Welcome back, Ma'am Hindi Elizabeth. na tama tingala. Anong gwapa si Vice President Sara Duterte. Mother ring original. Oh. Usually ba sa kana gani Meron pa sa pa, ano may picture taking sa pa. mother-daughter, 'di ba? Lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso hindi. Mas maganda yung nanay ko kaysa sa akin. Pero sabi ni Mayor, sabi niya, mas liwat. What is liwat in Mas kahawin. kahawig? Siya sa papa niya. Sabi ko, pati ugali. Sabi ko, Pirma na. Baka ano pang masabi mo dyan? Mura na imong pirma? sige. Good to see you back. Kani po daw. Anong pangalan niya, ma'am? Ay, hatag ni Mia sa ako, ano. Thank you. Ano sa pangalan niya, ma'am? Ella, maraming salamat sa iyong birthday card. At mag-aral kang mabuti, mabuhay ka. May God bless you always, Ella. Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay ang ating future president!